Buti tumigil na yung ulan. Ngayon namin ikakabit yung yung piyesang in-order namin para maayos na tong bintana. Yun lang naman ang naging problema ko eh. Hindi na baba tong bintana natin nung nakaraan ito. So ito pa rin na nagana to. Driver side, yung passenger, ayaw pa rin. Well, ako na sana ang magkakabit. Kaya lang, kita nyo naman dito, ang putik. Actually, may mga binili ako mga gamit eh. May mga jack stand ako, may mga lahat na, halos mahilig kasi ako talaga sa gamit. May drill, may grinder, may kung ano-ano. Ang problema, ang hirap ditong mag-ayos dito sa amin kasi ang putik. Yung last time na nag-ayos ako, nagpintura ako ng mga caliper. As in, mga ilang minuto pa lang lumulubog na siya kasi nga maputik, lupa to. Hindi kagaya nung may maayos tayong garahe, sementado. So ang hirap kung doon naman ako pwesto sa may mga sementado, wala naman ako masasaksakan. Hindi kagaya dito abot yung extension. Kaya instead na ako yung gumawa, yung time ko inilalaan ko na lang sa ibang bagay, ibabayad ko na lamang. So ngayon papunta tayo ng Chilliwack, mga 25 minutes lang naman, saglit lang naman yung biyahe. Habang nasa biyahe tayo, sagutin ko na rin tong tanong ni Kabayan. Next pong content bro, bakit po tayo nananatili kahit sabihin hindi basta madali mamuhay sa Canada? Ganda nung tanong niya eh. So gusto kong sagutin sa inyo sa biyahe. So tanong ni Kabayan, bakit daw kahit mahirap yung buhay dito, mas pinipili kong manatili dito sa Canada? Maganda yung tanong niya. Kasi marami nga tayo nababasa ngayon na mas maganda pa daw sa Pinas. Kahit daw anong gawin nila dito, hindi daw maging maayos yung buhay nila. Ang mahal daw ng renta. Kahit mag double job, triple job na daw sila, hindi daw sila makabayad ng renta, hindi daw makaipon. Para nangyayari, nauubos yung panahon daw nila dito sa Canada. Sobrang dami pa yung mga binasa ko nga sa inyo ng mga nakaraan. So dahil ako naman po yung tinatanong, ito, share ko sa inyo. Madalas ko na rin ito nababanggit before, kung bakit mas pinipili ko pa rin manatili sa Canada kaysa umuwi ng Pilipinas. Pero hindi ibig sabihin ito na hindi ako handang umuwi ng Pilipinas. Dahil lagi ko ding nababanggit sa inyo na mas pinili ko po ang mag-ipon. Dahil kung ano't ano man ang mangyari, dahil alam nyo naman, nakaka-apply pa lang natin ng PR at still waiting pa tayo sa final decision. Actually, yung ilang kasabayan ko, naglabasa na yung papel nila eh. Sabi ko, hopefully sana yung sa akin din lumabas na. So sabi ko nga, habang wala pa tayong maayos na status dito at nag-aantay pa tayo sa ating permanent residence application, mag-ipon ako. Para kung ano't ano man ang mangyari, handa ako na uuwi ako ng Pilipinas. Hindi ako kagaya nung iba na umuwi ng luhaan dahil ibinenta yung mga ari-arian nila. Well, yun po kasi yung problema ng karamihang mga nakausap ko. Nakakala nila pagdating nila dito sa Canada is forever na sila dito. And then nagbago nga yung mga policy. Yung ibang mga nagbenta ng mga ari-arian nila para makarating dito, nag-student, nag-tourist, na ang lalaki ng gastos. Nakausap ko yung isang tourist 300,000. Tapos pinipon lang daw niya yun sa pagtatrabaho niya sa Middle East. And then naubos yung panahon niya dito nang wala pa rin siya nahanap na working permit. Yung mga student na nakakausap ko na talagang nagsangla pa ng kanilang mga lupa-lupa, ng kanilang mga ari-arian. Pagdating dito ilang taon na wala pa din daw silang pathway to PR. Tapos nanganganib na mapauwi kasi ang ganda daw ng offer sa kanila nung una eh. Punta kayo ng Canada, kasama nyo na yung asawa at anak ninyo, tapos mababawi nyo lahat yung gastos nyo, mag double job, triple job kayo. Parang ang nangyari, yun daw ay puro matatamis na pangako lang nung mga consultant nila, nung mga nang encourage sa kanila papunta rito. Ang ending, until na wala pa din silang pathway to PR. At nung ibang temporary workers din na nakausap ko, na sabi, pagdating mo sa Canada, mga 1 year, 2 years makaka-apply ka na ng PR. Ang problema, pinangakuan sila ng ganun, yung trabaho naman nila walang pathway to PR. So ang ending, matatapos yung working permit nila, kinakailangan nilang maghanap ng panibagong lilipatan. So hanggang ngayon hindi pa rin sila nakakahanap ng malilipatan, patapos na yung kanilang working permit, mga top status na sila. Yung iba nga naka-restoration na. So sabi nila, Kuya Perch, baka talagang sa Pilipinas yung aming yung aming kapalaran, kaya wala na, tatanggapin na lang namin. Kaya hanggat maaari, sabi ko nga, mag-ipon kayo. Ngayon, sa sitwasyon ko, nag-ipon talaga ako.
Kaya nga sabi ko nga, kung halimbawa at ano man ang mangyari, handa tayong uuwi ng Pilipinas. Pero yung tanong nga ni kabayan, bakit mas gusto kong manatili dito sa Canada kaysa sa Pilipinas? So ito po yung masasabi ko sa inyo. Ang sa akin po kasi dito sa Canada, para lang sa akin to, personal kong opinion po to, is yung peace of mind. Kasi sa totoo lang po, sa Pilipinas po, base sa karanasan ko lumaki po kasi ako sa squatter. Yung mga kapitbahay talaga namin dikit-dikit. Yung mga kapitbahay namin, yung tipong pag may dala kang bisita, alam na ng buong barangay. Ang namimiss ko lang kasi dati nung kabataan ko, na kahit pa paano uso pa yung nagbibigay ng ulam, magkakapitbahay. Pag may problema sa'yo, sa inyong bahay, may kapitbahay kang tutulong, ika nga may mga malasakit pa sa isa't isa. Sa ngayon po kasi, ang napansin ko po sa Pilipinas, lahat halos ng mga tao, majority ng mga tao sa Pilipinas, ang iinit ng ulo. Ang bilis uminit ng ulo. Sa kalsada na lang, alam nyo yun, medyo nagkatabi lang kayo medyo naunahan mo lang ng konti. Nadyan na yung tututukan ka na ng baril, bababaan ka, harangin ka na, mumurahin ka na, babasagin yung windshield mo, o kung ano-ano pa. So ang ending, mayroong mga road rage na nagkakapatayan na. And then yung mga kapitbahay ngayon, at totoo lang, ito base sa mga experience ko, yung mga bahay na mga walang parking. Pero yung mga sasakyan, yung mga motorsiklo, mga tricycle na nagkandalalaki, nakahambalang sa kalsada. Tapos hindi na makadaan yung mga nakatira pa dun sa mga bendang dulo-dulo. So mangyayari, nagkakainitan ng ulo. Kasi hindi na makadaan, mag-aaway-aaway na. Dati nadadaan pa sa usap, kapitbahay, kaibigan, kapatid, baka pwedeng makikiraan lang. Ngayon hindi na. Ang hirap na, ikaw na yung nakikiusap, sila pa yung galit. Ang hirap. Alam niyo yung mga ganong experience ko, sa tulad na lang no experience ko, napakalawak ng harapan namin. Nananahimik yung motorsiklo nung anak ko sa labas. So napakaluwag pa. And then ang nangyari, sinabitan nung isang tricycle, may CCTV kami sa harap. So sabi ko, kung titingnan ko yung CCTV, napakaluwag pa. And then tumigil na, pero pinilit pa rin. Kasi may kotse dun sa kabilang side. So ang katwiran nung nakasabit, iniwasan daw yung kotse kasi parang mas mura-mura daw yung motor. So nung nag-damage yung motor nung anak ko, ang ending, sila pa yung galit. Sabi namin, nananahimik yung motor na yan. Tapos nasa gilid na gilid talaga at harap ng bahay namin yan. Pero nung time na yon, alam niyo yung ang hirap kausap nung ang hirap kausap nung nakabangga, nung naka-aksidente doon sa motor nung anak ko. Sila pa yung galit. Tapos sabi namin, palitan na lang ng same na itsura nung tapaludo. Pero ang binili ibang kulay. So sabi namin, kung kayo po ba yung nasa sitwasyon, kulay puti yung sasakyan ninyo, bibilan namin ng itim, papayag po ba kayo? So ini-insist nila na tanggapin na lang daw yung tapaludo kasi nabili na. Sabi nga namin, sino bang may sabing bilhin nyo yan? Unang-una, kita nyo yung itsura at kulay ng binangganin nyo. So bakit di nyo muna tinanong kung payag ba kami na okay na yan na lang yung kapalit? Tapos alam mo yung parang sila pa yung galit, ang dami pa sinasabi. Sabi ko nga, alam mo yung yun ang hirap sa Pilipinas. Kahit nasa bahay mo ka lang, nananahimik ka, nagpapahinga ka, magkakaroon ka ng kaaway kahit wala ka namang ginagawa. Dahil nga may mga tao talagang hindi mo alam bakit gano'n na yung mga tao ngayon sa Pilipinas. Parang wala nang respeto sa isa't isa, wala nang paggalang sa isa't isa. Kita nyo na lang ito nakaraang araw, yung tulay na nagiba, di ba? O obvious na obvious naman. Kasi alam niyo po, galing na rin naman tayo na ibang bansa. At kita nyo naman yung mga gawa dito sa ibang bansa, mapa Taiwan, mapa dito, talaga kung gaano katitibay. Samantalang sa Pilipinas, lahat na ata na kukurakutin. Dati may mga nakasama ako na politiko, hindi ko na babanggitin. Yung mga politikong yun, napapagkwentuhan sa harap ng aming salo-salo, na sabi nga, napakadaling paikutin ng mga tao dyan sa barangay. Unang-una, kapag may mga namatayan, huwag nyong kalilimutang padalhan ng mga bula-bulaklak, ng mga alak, ng bigas, yung mga nangangailangan. Hindi kayo makakalimutan yan. Singitan nyo na rin ng pera. At di ko makalimutan yung government official na yun, na yung mga pulis, kada Pasko, mahina sa kanya, tigi 1,000. Pag namamas ko sa kanya, sabi ko, grabe, ilang pulis to, napakarami. Kaya talagang wala akong tiwala sa mga politiko sa Pilipinas. Sa totoo lang po, ang tingin ko sa mga politiko pag tumatakbo, hindi para sa serbisyo sa bayan para mangurakot. Din po talaga, sa totoo lang, lalahatin ko na. Bahala na kayo, kung magalit kayo, lalahatin ko na talaga. Ganun talaga yung mga tingin ko sa mga politiko sa Pilipinas.
nadadamay na lang talaga yung mga 1%, 2% na matitino. Alam nyo yung mga maayos sa kalsada, sisirain para may bagong proyekto. Yung nabasa ko nga sa isang article na ang buhay sa Pilipinas, sinasadya na maging mahirap ang mga mahirap. Yung mga dapat tulungan talagang hindi tinutulungan para mas lalo silang maghirap. Yung antas ng edukasyon ayaw nilang pataasin para yung mga mamamayang Pilipino hindi lalo matuto. Kaya hinahayaan nila na ganyan dahil yung mga mamamayang Pilipino, kung wala nga naman silang alam, boto lang sila ng boto doon sa mga tao na wala din namang alam. Yung mga walang idea sa politika, mananalo. Yung mga sasayawang ka lang, kakantahan ka lang, mananalo. Popularity contest na nangyayari sa Pilipinas. At sinasabi din doon sa article na nabasa ko na even yung healthcare, kaya ayaw nilang ayusin sa Pilipinas, hinahayaan nila yung mga tao na mga may sakit na lumalapit sa mga public officials, sa government officials. Kasi nga, pag lumalapit sila doon, hindi nila makakalimutan yung tumulong sa kanila. So yung pera ng gobyerno na ibinabalik sa kanila, ang iisipin ng kababayan natin ay galing yun doon sa tumulong sa kanila. So iboboto uli nila. So para nangyayari, hinahayaan nila talaga na bagsak yung mga mamamayang Pilipino, na naghihirap yung mga mamamayang Pilipino. Kaya hindi ba kayo magtataka bakit yung antas ng edukasyon at saka yung healthcare sa atin walang pagbabago? Kasi hinahayaan nila na yung mga mamamayang Pilipino, yung mga ordinaryong Pilipino lumalapit sa mga government officials para pagdating ng halalan, sila uli yung maalala para iboto. Yung mga dati kong kasama sa Pilipinas na nakapagtapos naman, mga nurse, may engineer, may teacher, na nagme-message sa akin, Ferds, buti ka pa kahit papano, yan lang yung trabaho mo, pero yung sahod mo mas okay pa doon sa sahod namin dito Parang gusto na lang naming mag-abroad, sabi nilang ganun. So sabi ko, gamitin nyo na lang, papunta yan dito. Mas malaki-laki yung sahod niyan dito sa abroad kaysa dyan sa Pilipinas. So imagine, ilang taon kayong pinag-aaral ng magulang ninyo. Milyon nyo na gasto sa pag-aaral ninyo. Naka-private pa kayo. And then yung nakuha nyo yung trabaho, ilang taon na, hindi nyo pa nababawi yung mga nagasto sa inyo ng magulang ninyo. Kaya na lang nangyayari sa Pilipinas, nauubos yung mga nurses natin, yung mga teacher, yung mga iba't ibang profession na maganda yung mga pinagtapusan sa Pilipinas, nasa abroad na. Kasi nga hindi sumasapat yung pasahod nila. Kaya yung mga ibang kilala ko na mga magaganda yung mga tinapos, umasenso pa sila, alam mong ginawa nila, hindi nila ginamit yung pinag-aralan nila, nag-business na lang sila. Civic din to. Ito pababa. Yung taas lang wala, nag-stack up na. Ito. Yan, pipindot Yan. Asusi at try natin Balik na natin. Ito ang problema. Stack up na yung app. Nakita ko yung hinang nito, nag-leak na nag-leak na. Tignan natin. Yun nga, putik na yan. Yan lang ang may problema. Hindi na yung regulator. Yes. This one, na rin natin regulator na. Pwede pa ba isa uli yun? Tignan natin. Oo. Pakipatay na. Sabi ko na dahil nga nag-stack up lang dito. Galing. Baka sakali ma-recover ko pa. Maano pa yun. Pag naman, ma-stretch yun pag na... Kailangan lang papantayin lang yung surface na Kaya hindi... Hindi, pinapainitan mo naman di ba? Pero pag wrap yung surface, magkakaroon ng bubbles. Dapat malinis. Gusto ganito mo, hindi pintura yung ganito nakita ko. Isa ako parang... Balik mo dito para pressure mo na sa akin. So na-trace na namin yung problema. Akala namin kasama yung regulator. Ito nga, tama nga yun. Yung switch lang. So nagana parehas yung kaliwat kanan kong bintana, okay na. Diba? So minor lang naman yung naging problema. At least magkano lang to. Tsaka magkano lang din naman yung inabot ko sa kanya. Nasa $40 lang. Can you imagine? Kasi kung ako yung gagawa, alam niyo yung mauubos yung oras ko. Unlike nung kahit paano may katulong tayong gagawa.
So pabalik na rin ako ng Abbotsford kasi kukunin ko yung wifi na in-order natin para kahit pa paano may internet na tayo at hindi na yung naka-hotspot lahat ng gadgets ko sa bahay dito lang sa phone. Ayun nga, balik tayo doon sa napag-usapan natin kanina. Yun po yung reason kaya nag-i-stay tayo dito. Kasi sa totoo lang po, sa katulad ko na yung trabaho dati sa Pilipinas, sumasahod lang tayo ng minimum wage. That time sa Pilipinas po kasi, ang sahod ko po nun sa SM Malls nasa 350 provincial rate. Ngayon nasa 450 na raw po sabi ng mga kaibigan ko dati, yung mga kasama ko dati. So sabi ko, kung yun yung magiging trabaho ko, kulang pa sa gasto sa isang araw na kakainin nyo. Pero nyo magkano na ang kilo ng karne? Mas mahal pa nga yung yung mga ingredients, yung mga rekado Pag magluluto, nung nagluto ko nung umuwi ako nung bakasyon ko nung Pasko, yung ingredients ng mga niluto kong kaldereta, yung nilaga, mas mahal pa yung gulay kaysa doon sa karne. So sa katulad ko po na minimum wage earner sa Pilipinas, nasasahod ka lang ng 500, 600, 700, 800 a day, hindi po talaga sasapat. Lalo pa yung kung nagko-commute ka, may panggasolina ka pa. Kung ikaw ay nagre-renta ka pa, wala kayong sariling bahay, ay ang hirap po makaipon. Unlike po dito sa ibang bansa, dito po sa Canada, wag na tayong lumayo. Dito na lang sa Canada, marami kayong nababasa, gaya nga na sabi ni Kabayan, marami na rin kasing nababasa daw talaga dito na hindi na maganda sa Canada, ang hirap ng makaipon, double job, triple job, puro trabaho na lang, hindi na sumasapat, mahal na ang renta, mahal na ang mga bilihin. Sa totoo lang po, sa katulad ko po, bakit naman po kahit pa paano nakakapagtabi pa, nakakaipon pa? Sa tingin ko nasa pagbabudget din lang naman po yan. At siguro doon naman po sa ibang dumadaing na hindi ko naman po nila lahat, siguro po yung mga buhay nila sa Pilipinas mas maayos-ayos pa po kumpara sa buhay nila nung nadito sila. Kasi may ilan-ilan din naman po kung nakausap na talagang sabi nila mga may kaya sa Pilipinas, may bahay na maayos, may mga properties, may lupa, yung iba may farm pa. Tapos alam nyo nung dumating sila dito, talagang todo kayo daw sila. Samantalang daw dun sa Pilipinas, kahit hindi sila magtrabaho ng ilang linggo, mabubuhay sila. Samantalang dito daw, kinakailangan nilang mag-double job, triple job para sumapat sa pambayad ng renta. Tapos yung, alam nyo, halos hindi na sila nagpapahinga. Tapos wala na daw silang time sa isa't isa ng pamilya. So sabi ko, kapag ganun yung buhay na iniwanan mo sa Pilipinas, tas darating ka dito, talagang hindi mo siya ma-appreciate yung buhay dito. Pero kung sa katulad ko, na yung buhay ko sa Pilipinas, na kahit na anong kayod ko ay hindi sumasapat, ma-appreciate ko po talaga yung buhay dito. So sana nasagot ko, Kabayan, yung tanong mo na bakit sabi mo nga, sa kabila ng mga kaliwat kanan na ang hirap na ng buhay dito, bakit mas pinipili ko na manatili dito sa Canada? Siguro dahil po yung buhay ko sa Pilipinas ay talagang kahit na anong gawin kong kayod hindi sumasapat. Compare dito, talagang may sukli yung bawat paghihirap ko dito sa Canada. Compare do sa iba na masarap na yung buhay sa Pilipinas, then pagdating po dito ay nanibago po talaga sila. So hanggang dito na lang siguro mga kabayan, at hope na nasagot ko yung mga tanong ninyo. Don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit paano may idea kayo sa mga buhay namin dito sa Canada. Hanggang sa muli, see you sa next vlog. I love you all. God bless. Bye-bye!